Hello class, good day. So this will be your plate number 4. So ang title nating plate number 4 ay empennage. Okay? So ano nga ba yung empennage? Siya yung tail assembly ng ating aircraft. So dito meron tayong horizontal stabilizer, vertical stabilizer, yung rudder, yung elevator, and then yung dalawang trim tabs sa elevator at saka sa rudder. So ngayon, ang gagawin lang muna natin is yung horizontal stabilizer and then yung ating elevator. Tapos isasama na din natin yung trim tabs na para sa elevator. Tapos ang ating 4.1 is yung vertical stabilizer naman, yung rudder at saka yung trim tabs na nakakabit kay rudder. Okay, so start na tayo. Okay, so for this model, I still use Cessna 172 as a reference model. And then, as you can see, yung finish na model ko is solid part siya. Hindi yung katulad ng nakaraan nating mga tutorial na pinakikita kayo yung loob nung or yung structural design nung ating model. So, yan guys, meron pa ding mga rib part, yung spar natin, nandiyan pa din sa loob na yan. Yan, so dito naman sa on shape ay minodel ko lang siya as a solid part. So, kumuha lang ako ng reference na plane na tapos niligyan ko siya ng airfoil. So, by the way, ang gagamitin yung airfoil sa pinaka elevator or yung horizontal stabilizer natin ay Naka 0012. So, siya ay symmetrical type ng airfoil. Okay. Yan. So, dito guys, mapapansin nyo na nakikreate ako ng plane. Si plane 6 is naka-base kay plane 3. Kasi si plane 3 yung ating center plane. And then, si plane 7 naman is naka-base kay plane number 6. Yung distance nila from plane 6 to plane 7 is 12.389. And then, yung isa naman is from plane 3 to plane 6 naman is 1.204 mm. Okay, so after ko makapag-create ng plane, nag-drawing ako na naka-base kay plane 3. And then, yung drawing na yun guys, ang purpose is para mag-create tayo ng airfoil. Yung 10.427 is yung full length ng ating airfoil, and then yung 6.322 naman is yun yung length from dun sa leading edge hanggang dun sa pinaka-center. Okay. Yan. So, dito, tinuro ko na naman sa inyo to, yung propel generator or yung paglalagay ng airfoil sa on shape. So, kiklik nyo lang yung dalawang side, yung leading edge muna, sunod trailing edge, sunod kung nasan plane siya located. And then, right after that is dun sa Naka. So, yun ay first 2 digits ng Naka na gagamitin, and then yung sa baba naman is yung magkasama yung last na 2 digits. So dito guys is Naka 001 to nga, kaya nakalagay dyan is 00 tapos 12. Okay, so ulit-ulitin nyo lang yung steps na yun guys, yung pagkikreate ng airfoil dun sa plane 6 and 7 para magkaroon kayo ng bali 3 airfoil para dun sa horizontal stabilizer sa right side. Okay. Tapos right after that, meron na kayong 3 airfoil. Ang sunod nyo gagawin is i-loft muna si first at saka yung second na na-create yung airfoil. And then, ang sunod nyo gagawin is isa-select nyo yung maliit na yan, and then iselect nyo yun. Pero, yan. Kailangan guys is maganda yung pagkaka-loft niya. Dapat straight. So, if ever na ganyan na nangyari sa inyong scenario, is i-hide nyo muna yung first and second na airfoil na na-generate and already lofted na para hindi mag-error yung system ng on shape. So yan, katulad yan, ini-hide ko muna yung second na airfoil and then saka ako loft. And then yan, meron akong resulted or lofted na figure. So parehas lang din guys yung steps na gagawin nyo para dun sa left side ng ating horizontal stabilizer. Kung ano yung steps na ginawa nyo para ma-create nyo yung right side ng horizontal stabilizer, edi ganun din po sa kabila.
Question sir, bakit hindi na lang natin i-mirror? Kasi kung mapapansin nyo dyan guys, isang part lang po yan lahat. Yung part 2 po dyan is yung parang pinaka-holder ng propeller natin. So na-registered po sa system na Onshape na lahat ng ginagawa natin dyan ay isang part lamang. Kaya hindi nyo pwedeng i-mirror yan. Kapag minirror nyo yan guys, lahat ng figure ni part 1 is mamimirror din. Okay, so after natin na makapag-create ng drawing dun, is ito na yung ating horizontal stabilizer, and then makikita nyo dyan na meron tayong kabitan ng hinge natin para naman dun sa elevator natin. So from dun sa lofted figure natin na nabuo from dun sa airfoil, is extrude cut natin yung mga part kung saan nakalagay si elevator. So ang purpose nun guys is para pag dinlagay natin siya sa assembly part is gumagalaw, hindi siya fixed na figure. Yan, so yung mga measurement guys na ginagawa ko dito is present naman dun sa file or sa Onshape file na ibibigay ko sa inyo. Okay, so tingnan nyo na lamang yung part na yon. Okay, yan. So dito class is i-remake lang natin yung ginawa nating airfoil para naman sa elevator part. So kung kanina is ni-remove natin yung mga moving part, dito naman sa part na to, if after natin ma-lofted yung ating airfoil is i-remove naman natin or extrude cut naman natin yung mga non-moving part. Parang material lamang mismo is yung elevator. Okay, so same process lang to guys. Panoodin nyo lang. Ayan, so dito guys is nasa process na ako ng lofting. So kapag kanyang kulay red, ibig sabihin may error yan. Hindi ma-process yung pag-loft. So gawin nyo guys, click nyo yung connection and then select nyo yung pinaka point sa trailing edge. And then, dun ulit sa kabila. Yan. And then, check nyo yan and then okay na. Na. Yan, diga? Napaka-easy. Yan, so after natin ma-loft yung ating mga airfoil is dito na natin gagawin yung process ng pagka-extrude cut ng mga non-moving part para matira na lamang is yung sa elevator part. So parang inulit nyo lang ulit yung kaninang process. Ayan, so dito guys makikita nyo na after ko makapag-create ng box sa labas is tatry ko siyang extrude. Okay? And then makikita nyo na na-remove siya. Pero hindi pa tapos yon. I-edit pa natin siya dahil hindi naman siya isang horizontal line lang na ang elevator. Meron pa din siyang yung naka-curve na part.
Okay, so after extrude cut is nag-create na ako ng drawing dito sa may left side. And then ito ang purpose is para doon sa hinges. Ano? So, diyan, ang measurement guys ng ginagawa kong box is 0.158 at saka 0.4. Yan. So, meron lang ako dyang tatlo. And then, yan. So, dinala ko na siya sa assembly window. Which is makikita nyo, yung hinges natin ay sakto na. No? Pero yung sa motion niya is hindi pa ako ganun satisfied. So, dapat doon natin nilalagay revolute sa may circle na ginawa natin. Okay, so ang gagawin natin is magkikreate ulit tayo ng drawing doon ulit sa left side. And then, after natin mag-create ng circle doon, is i-extrude natin. Yun, so after natin ma-extrude is punta tayo sa assembly window. And then, doon is gagamit tayo ng revolute mate. So, isa-select lang natin yung appropriate na side. And then, check natin. And then, yan, meron na tayong working na elevator. Ayan, so after natin ma-determine na siya okay na, so for aesthetic purposes, nilagyan natin siya ng fillet. Ano? Ayan, so dahil itong part na to is hindi pwede sa fillet, ang ginawa ko na lang is nag-create ako ng arc and then in-extrude cut ko siya. Okay? So ganun din sa kabilang side, extrude cut din natin. So ang purpose yan is para pag gumagalaw yung ating elevator is hindi sasagi dito sa part na to. Yan, kung mapapansin nyo. Yan. Okay, so ganun din ang gagawin natin. Lalagyan din natin ng konting fillet. And then, ganun din sa kabilang side. So, mapapansin natin na ay may mga irregular shapes. So, ginawa ko, nilakayan ko ng konti. And then, ganun din sa kabilang side. Yan, same process lang ulit. Yan, extrude cut. And then, apply fillets. Yan. Yan. So, right after natin ma-verify na okay na yung ating elevator is magkikreate naman tayo ng connection between dun sa dalawang elevator para ma-mirror na lang natin. Yan. So, dito sa part na to is nagkikreate ako ng drawing para magkaroon ng connection yung dalawang elevator. Yan. So, dito makikita nyo na tinitiyan ko kung gaano ba siya kahaba yung connection between do sa elevator, sa right side and left side. So, based from do sa ating model, naghanap ako ng measurement. And then, yun yung gagamitin ko na measurement para dun sa length ng extrusion. Yan. So, hindi pa din siya sakto. So, punta ulit tayo dun sa mismong model natin. Or pwede din naman na i-base na natin siya dun sa nagawa natin na part 1. Yan. So, measure ng konti and then yun, sumakto na siya. And then right after that is nag-mirror ako, mirror command, and then yan, dalawa na yung elevator natin. Ayan, so dito guys naman is nagkikreate ako ng reference measurement para dun sa trim tabs. Kung mapapansin nyo, magiging dalawang part yung trim tabs natin. Yung isa is yung sa elevator and then yung isa naman is sa rudder. So ayan, right after na makapag-create ako ng mga references, is ina-apply ko na siya dito sa mismong drawing. And then after na mabuo ko yan, is i-extrude ko lang. And then yun, meron na akong part kung saan ilalagay ko yung ating trim tabs. Ayan. So, dito, malapit ko na mabuo and then, after that is extrude lang. Yan. So, ang ginawa ko is symmetric ang pag-extrude remove ko para madadala din yun nasa taas. Okay. So, paano yung natanggal nyo, sir? Paano natin ulit bubuuin yung trim tabs na yun? Magkikreate po ba ulit kami ng panibagong drawing? So, ang ginawa ko na lang dito guys is, kung mapapansin yung windows natin, meron tayong elevator and then, nag-create ako ng trim na studio. So, dinuplicate ko lang ang drawing ng elevator. And then, dito sa part na to, yan, makikita nyo,
is in-extrude ko yung labas. Para matira lamang is yung kabaliktaran ng in-extrude natin doon sa elevator na window. So, ibig sabihin nun, meron ka ng instant na trim tabs na ilalagay doon sa ating drawing. So, hindi ka na ulit magmo-model, diga. Yan. So, yan. So, since ang motion ng ating trim tabs si up and down din, so, ginawa ko is nag-create ako ng arc sa dalawang side and then iniloft ko siya. Yan. Mapapansin nyo is naging ganun yung shape niya. Okay, so para doon sa motion ng up and down. And then, ganun din ang ginawa ko dito sa part na to, doon sa elevator window. Nag-create din ako ng same measurement ng arc. Yan, wait lang. And then, after that is, niloft remove ko naman. So, remove naman ang ginawa ko, hindi naman siya add. No. Yan, so, make sure ko lang na close yung drawing bago ako nag-loft. So, yun, naging curve siya. Okay, so after that guys, nagpunta ako sa assembly window and then dito is gumamit ako ng revolute mate dun sa taas and then dun i-minatch ko lang siya dun sa trim tab and then yun, okay na siya. As you can see, kapag ka nag-up and down yung elevator natin is opposite direction naman yung motion ng ating tab o yung ating trim tab. Okay, so yun guys, hanggang dito na lang yung video natin for plate number 4 and then ang ating plate number 4.1 is all about vertical stabilizer, yung rudder niya, and then yung trim tab din na nakakabit kay rudder. Okay, so yun, good luck for your plate number 4 and God bless. Bye bye.